Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 1201 hanggang 1210. Kabanata 1201. Sa mata ni Delon, ang rejuvenation pill na inilabas ni Charlie ay mukhang walang kwentang peke. Para lang itong karaniwang tableta na walang dating. Kahit pa sa mundo ng tradisyonal na medisina kung saan may mga gamot na umaabot sa sobrang taas ng presyo, ang pinakamahal na klase ay umaabot lang ng ilang daang libo. Kahit pa sabihin na nating ito na ang pinakamahal na tradisyonal na tableta, ano naman ngayon? Kahit anong gawin, hindi ito maihahambing sa ruby necklace na halos $130 milyong ang halaga. Kaya sa isip ni Delon, panalo na siya laban kay Charlie. Nang mayabang niyang binanggit ito, inaasahan niyang makakatanggap siya ng papuri mula sa mga tao. Pero laking gulat niya nang makita ang reaksyon ng lahat, para bang tinitingnan siya ng mga tao na parang may tama siya sa ulo. Hindi naman niya kasalanan, siya lang kasi ang taong naroon na walang kaalam-alam sa totoong halaga ng rejuvenation pill. Kahit na sa isip ng lahat, ay parang may sira si Delon, wala pa ring may lakas ng loob na direktang sabihan siya, dahil kilala siya bilang pangatlong batang amo ng pamilyang Kevin sa Eastcliff. Pero kahit wala silang sinasabi, napansin pa rin ni Delon ang mga tingin nila. Napaisip siya, ano bang meron? Totoo bang mahalaga talaga itong tinatawag nilang rejuvenation pill? Hindi nga siguro, gaano lang ba talaga ang halaga nito? Biglang tumingin sa kanya si Charlie, bahagyang ngumiti. At nagsalita, Ginoong Kevin, sa tingin mo, magkano kaya ang halaga ng tableta ko? Umismed si Delon at sagot niya nang may pang-iinsulto. Sa tingin ko, aba, wala yan sa 100,000. Hanggang doon lang ang halaga niyan. Ngumiti lang si Charlie at sinabing, ganito na lang, gawin nating auction dito mismo. Tingnan natin kung alin sa mga regalo natin ang mas mataas ang halaga sa huling presyo. Kumunat ang noo ni Delon. Auction? Anong ibig mong sabihin? Simple lang, sagot ni Charlie. Ilabas natin ang mga regalo natin. Titingnan natin kung alin ang mas mahal pag in-auction. Umirap si Delon at sabay sabing, niloloko mo ba ako? Yung ruby necklace ko, regalo ko yan kay Miss Warnia. Paano ko naman ibebenta yun? Tumango si Charlie. Pero sabi mo nga, na ang kwintas mo ay worth $20 million, di ba? Kung mas mahal pala ang tableta ko, ibig sabihin ako ang panalo sa pustahan natin. Tumawa si Delon, may halong pang-iinsulto. Mr. Wade, seryoso ka ba? Gusto mong ipa-auction ng ganyang klaseng tableta? Akala mo ba talagang aabot pa yan ng lampas $20 million? Kalokohan, tuloy pa ni Delon. At ikaw din, walang hiya ka rin. Kahit sabihin mong walang kwenta yung tabletang yan, yan pa rin ang birthday gift mo kay Miss Warnia. Ibebenta mo rin agad? Wala kang delikadesa, bro. Narinig ito ni Warnia, at bigla siyang nairita. Halos hindi niya mapigilan ang sarili, at napasigaw ng kusa. Delon, huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Mr. Wade. Nabigla ang lahat sa narinig. Wala ni isa ang inakalang aawayin ni Warnia si Delon. Para lang ipagtanggol si Charlie. Napangiwi si Delon, halatang masama ang loob. Ano to? Nagkakamali ba ako ng naririnig? Niregaluhan ko siya ng mamahaling alahas, tapos yang ganyang klaseng bagay ang ipinagtatanggol niya. Hindi niya maintindihan. Binigyan na nga niya ng napakamahal na ruby necklace si Warnia, pero hindi man lang siya binigyan ng maayos na tingin. Ang hindi alam ni Delon, puno ng pasasalamat ang puso ni Warnia, kay Charlie sa mga oras na yun. Kabanata 1202. Nang makita ni Warnia na nilalait ni Delon si Charlie, natural lang na gusto niya itong ipagtanggol. Pero sa halip na paapekto, ngumiti lang si Charlie ng kalmado,
at dahan-daang inilabas ang isa pang rejuvenation pill mula sa kanyang bulsa. Sabi niya habang nakangiti, "Tingnan niyo, meron pa ako nito. Yung ibinigay ko kay Miss Warnia, syempre hindi na pwedeng ilabas para ipa-auction. Ang e-auction natin ay ito mismong hawak ko ngayon." Tumayo si Charlie, at hinarap ang mga bisita. "Alam ko naman na alam niyo na ang tungkol sa rejuvenation pill, kaya hindi ko na ito kailangan ipakilala pa. Diretso na tayo, simplehan natin ang auction." Pagkarinig ng lahat na totoong e-auction ni Charlie ang rejuvenation pill, halos mabaliw ang buong silid. Ito ang gamot na parang galing sa panaginip, hindi mo mabibili kahit anong yaman mo, at ni minsan ay hindi pa ito naibenta ng personal ni Charlie. Kaya para sa kanila, priceless ito. Mga bigatin sa lipunan ang mga naroroon, lahat may pera. Lahat gustong bumata ulit. Kaya halos sabay-sabay nilang naisip, kahit mahal pa to, bibilhin ko. Hindi pwedeng palampasin. Ngumiti si Charlie kay Delon at nagtanong, "Ginoong Kevin, ang exchange rate ng RMB sa USD ngayon ay nasa 7 kada dolyar, tama? Ibig sabihin, yung ruby necklace mo ay nasa $140 million, tama ba?" Mayabang na sagot ni Delon. "Aba, marunong ka rin pala magbilang." "Oo, tama yan, $140 million. Malamang ngayon ka lang nakakakita ng ganung halaga. Natatakot ka na?" Ngumiti lang si Charlie. "Imposibleng matakot ako. Hindi ako tinuruan ng buhay na matakot." Pagkasabi noon, hindi na niya pinansin si Delon, at humarap muli sa mga bisita. "Ganito po ang simpleng patakaran sa auction. Sabi ni Ginoong Kevin, hindi raw mas mahal ang rejuvenation pill kaysa sa kanyang ruby necklace. Kaya, ang starting bid natin ay $150 million. Ano? Halos mapasigaw si Delon. Laking gulat niya at sabay sabing, "May topak ka ba? Yang gamot mo, $150 million? Niloloko mo ba lahat ng tao dito?" Pero bago pa matapos ang init ng ulo ni Delon, biglang itinaas ni Matandang Song ang kamay at malakas na sinabi, "Ginoong Wade, ako ay magbibigay ng $150 million. Nanlaki ang mata ni Delon. Para siyang nabilaukan. Humarap siya kay Mr. Song, malamig ang boses. "Lolo Song, sinasadya niyo ba to para kampihan si Wade at kalabanin ako? Buong puso akong pumunta rito sa pamilya niyo, pero kung ganito rin lang. Huwag niyong akong sisisihin kung mapipilitan akong lumaban." Nataranta ng bahagya si Mr. Song. Hindi niya ginawa ito para lang ipagtanggol si Charlie, gusto niya talaga ang rejuvenation pill. Siya kasi mismo ang nakaranas ng mahiwagang epekto ng tableta, bumata siya ng 20 taon. At sa kanya, kahit ilang rejuvenation pill pa, hindi ito sapat. Kahit $150 million o kahit $1.5 billion, handang-handa siyang gumastos. Kung makabili siya ng 10, kahit pa gumastos ng $15 billion, hindi ito kalugihan sa kanila. Dahil kung mabibigyan siya ng panibagong dekada ng buhay, mas malaking kita pa ang maibabalik sa pamilya nila. Pero sa narinig niyang babala ni Delon, nag-alinlangan siya. Ayaw din naman niyang makasira ng relasyon, at makakuha ng bagong kaaway. Ngunit ngumiti si Charlie at nagsalita, "Ginoong Song, para wala nang masabi ang iba, mas mabuting hindi na muna kayo sumali sa auction. Bigyan natin ng pagkakataon ang ibang bisita. Baka kasi sabihin ni Mr. Kevin na dinadaya natin siya." Tumango si Mr. Song, may halong panghihinayang, pero puno ng respeto. Kung iyan ang kagustuhan ni Ginoong Wade, hindi na po sasali ang matanda. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Delon. Sa isip niya, ayos, mukhang marunong pa rin silang rumespeto sa akin. At kung wala na si Song, sino pa ba ang gagastos ng ganun para sa peke? Pero hindi pa siya nakakahinga ng malalim, biglang nagtaas ng kamay si Tailei, ang pinakamayamang tao sa Haicheng. Sabik na sabik ang mukha nito. "Ginoong Wade, kung hindi nasasali si Ginoong Song, ako na ang magbibigay ng $150 milyon." Kabanata 1203. Akala ni Delon panalo na siya. Sa isip niya, walang matinong tao ang gagastos ng $150 milyon para lang sa isang tableta.
Pero laking gulat niya nang walang pag-aatubiling tinapatan ni Tylee ang presyo, at sa publiko pa. Parang sinampal siya sa mukha ng realidad. Napatingin siya kay Tylee, galit at hindi makapaniwala, sabay tanong ng may ngit-ngit. Ginoong Lee, anong ibig sabihin nito? Alam ni Tylee kung gaano kalaki ang impluwensya ng pamilya ni Delon, pero hindi siya natinag. Ang tukso ng rejuvenation pill ay higit pa sa anumang koneksyon. Kahit si Haring Langit pa ang humarang, hindi siya papayag na mawala sa kanya, ang pagkakataong bumata ng 20 taon. Pasensya na, Ginoong Kevin, ani Tylee, matagal ko nang pinapangarap ang rejuvenation pill ni Ginoong Wade. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Kung nasaktan kita, patawad. Biglang nagdilim ang mukha ni Delon. Alam niyang panalo na si Charlie. At ang mas masakit, kailangan niyang lunukin ang lahat ng kayabangan niya. Kasama ang ruby necklace na ipinagyabang pa niya. Pero hindi pa doon natapos ang kahihiyan niya. Mula sa kabilang mesa, may biglang sumigaw. 151 million. Napakunot noo si Delon. Ano, may tumaya pa? At dagdag lang 1 milyon? Ngunit ngumiti si Charlie at kalmadong nagsalita. Ay, nakalimutan kong banggitin. Ang starting price natin ay 150 million, pero ang minimum na taas ng bid ay 10 million. Ayaw natin ng barya-barya, mas masaya kung seryoso. Nagmadaling tumango ang lalaki, sabay sigaw. Kung ganun, 160 million na agad ako. Tang ina, sa isip lang ni Delon, pero halos lumuwa ang mata niya. Hindi lang may tumaya, may nagtaas pa ng presyo. Lumingon siya, at bago pa siya makareact, may isa pang tumayo. 170 million ako. Ngayon, parang kinain niya ang sarili niyang salita. Mga baliw ba lahat ng tao rito? Bulong niya sa sarili habang unti-unting nababalot ng hiya at inis. Pero hindi pa doon natapos ang gulo. Biglang itinaas ni Tylee ang kamay. 200 million. Nagkagulo ang buong silid. Uminit ang eksena. Si Tylee, seryosong gustong makuha ang tableta, at 200 million ay pambungad pa lang. Tahimik si Chin Gang sa umpisa, pero sa loob-loob niya, hindi na siya mapakali. Nakatanggap na siya at ang anak niyang si Ao Shu, ng 2 milagrosong gamot mula kay Charlie, pero ibang usapan ang rejuvenation pill. Kaya taas kamay din siya agad. 210 million. Leche, muntik nang mapasigaw si Delon. 200 milyon na to. At may dagdag pa, pero hindi pa natapos. Tumayo si Solomon White, taas noo at malakas ang tinig. 220 milyon ako. Pagkasabi nun, humarap siya kay Chin Gang, at mahinahong nag-sorry. Brother Chin, patawad. Alam kong gusto mo rin ito. Tumango si Chin Gang, naiintindihan niya ang laban. Lahat ng narito ay nakita na kung paano maghimala si Charlie. Ito ang kauna-unahang pagkakataon, na maibenta ang rejuvenation pill, at baka ito na rin ang huli. Kaya walang gustong magpahuli. Biglang tumayo ulit si Tylee, at masiglang sumigaw. 250 million. Mga kapatid, kung nakasakit man ako, patawarin niyo na ako. 260 million. Sigaw naman ng isa pa mula sa kabilang mesa. Kabanata 1204, 270 million. 280 million. 290 million. Itinaas muli ni Chin Gang ang kamay. 300 milyon. Sa puntong ito, halos hindi na humihinga ang lahat ng nasa silid. Bawat tawag ng presyo ay parang suntok sa mukha ni Delon. Sunod-sunod ang dagdag, tig 10 milyon ang agwat, wala nang atrasan. Kahit ang mga may net worth na 1 bilyon lang, hindi na nagdalawang isip na sumali. Alam nila, mahal ang pera, pero mas mahal ang buhay. At kung may tsansang bumata ng 20 taon, sino ba ang aatras? Sa tabi lang, parang dinudurog ang dignidad ni Delon. Bawat dagdag ng presyo, parang sampal sa kanyang mukha. Ganito pala ang kahihiyan, bulong niya sa sarili, halos manginig sa galit. Pero hindi pa yun ang pinakamasakit. Paano ako babawi pagkatapos nito? Talaga bang kakainin ko yung ruby necklace sa harap ng lahat? Habang gumuho ang pride niya, lalong uminit ang bidding. Tylee, Solomon White, Chin Gang,
Tatlong magkakaibigan, pero walang gustong magpatalo. Mula 500 million, lumampas sa 600 million. Bawat isa, kahit naglalaban, nagpapakumbaba pa rin. Pagkatapos ng bawat bid, nagkakatinginan, yuko, sabay sabi ng paumanhin, mga kapatid. Parang eksena sa pelikula, isang digmaan ng respeto at determinasyon. Solomon White, 600 million. Paumanhin, mga kapatid. Shin Gang, 610 million. Paumanhin, mga kapatid. Tai Lei, 650 million. Paumanhin, mga kapatid. Lahat ng nanunood, hindi na alam kung ano ang mas nakakabilib, ang kayamanan nila, o ang respeto sa isa't isa. Lahat sila nagkakapatiran, pero walang gustong magpatalo. Sino kaya ang mananalo? Sa isang iglap, 980 million na ang bid. Si Delon, tulala, 980 million. Napatingin siya sa ruby necklace, ang ipinagyabang niyang 140 million. Ngayon, parang basurang plastic kumpara sa rejuvenation pill. Anong klaseng tableta ito? Ginto ba to? Pero bago pa siya makabawi sa gulat, tumayo si Tai Lei. Malakas ang tinig. 1 bilyon. Nagkagulo ang lahat. Parang may lindol. Pero si Solomon White, hindi nagpakita ng takot. Alam niyang malapit na siya sa limitasyon, pero hindi siya sisuko ng walang laban. Nag-angat ng kamay, diretso ang tingin kay Charlie. 1.1 bilyon. Isang bagsak ng presyo na 100 million. Lahat na panganga. Ang ilan na paupo. Ang iba na papikit na lang. Ang lakas ng loob ni Solomon ay parang kidlat sa gitna ng dilim. Kabanata 1105. Matapos magbid ni Solomon White ng 1.1 bilyon, naramdaman ni Shin Gang na kailangan na niyang magpakita ng lakas. Kung hindi, siguradong mawawala sa kanya ang rejuvenation pill. Kaya't mariing kumuyam ng kamao at mariing sinabi, dahil si Brother White ay nagbid na ng 1.1 bilyon, ako ay magbibigay ng 1.2 bilyon. Ngunit si Tai Lei ni hindi man lang kumurap. Sa totoo lang, mas mayaman pa siya kaysa kina Shin Gang at Solomon White na pinagsama. Kaya ang 1.2 bilyon, 5 bilyon, parang barya lang yun sa kanya. Pero ang rejuvenation pill, hindi niya ito papakawalan. Kaya't kalmadong sinabi ni Tai Lei, kung ganon, itataas ko na ito sa 2 bilyon. Boom! Parang lumindol sa buong venue. Lahat ay napasigaw. 2 bilyon. Ang halaga ng 2 bilyon. Kung ang baon mo kada buwan ay 10 milyon, aabutin ka ng halos 17 taon bago mo yun maubos. Kung ilalagay sa bangko at may 5% interest kada taon, may 100 milyon kang interest taon-taon. Ibig sabihin, mahigit 8 milyon kada buwan sa interes lang. Isang halaga na hindi maisip ng kahit na sino, kahit mayaman pa. Pero kay Tai Lei, isa lang itong maliit na bahagi ng kabuuang yaman niya. Nagpakahirap siya buong buhay, nag-ipon, nagnegosyo, nagtagumpay. At ngayon, handa siyang gumastos ng 2 bilyon para sa tableta ng kabataan. Samantala, sina Shin Gang at Solomon White ay napalugmok sa katahimikan. Alam nilang hindi na nila kaya pang sumabay. Dala nila ang pangalan ng buong pamilya, mga kamag-anak, mga anak, pinsan, tiyo, at tiyahin. Lahat sila ay may inaasahang parte sa kayamanan. Kung gumastos sila ng 2 bilyon para sa isang rejuvenation pill, paano nila ipapaliwanag iyon sa pamilya? Kaya't walang ibang magagawa si Shin Gang kundi yumuko ng bahagya at sabihin, Ginoong Lee, kayo ay tunay na kahanga-hanga. Ako'y humahanga sa inyo. Ganoon din si Solomon White. Mas mahina pa ang kasalukuyang estado ng kanilang pamilya. Lalo pat ang dalawang tagapagmana ng White family, sina Gerald at Fred, ay nasupla na ni Charlie, at nawala ang koneksyon sa Emgrand Group. Kaya't wala ng laban sa 2 bilyon. Nang makitang wala nang tumapat sa kanya, napabuntong hininga si Tai Lei ng may ginhawa. Ngunit kahit siya na ang panalo, hindi siya nagyabang. Sa halip, tumayo siya ng buong respeto at nagsalita. Brother White, Brother Chin, taos puso akong nagpapasalamat sa inyo. Sa susunod na araw, magpapadala ako ng pasasalamat.
Sagot ni Chin Gang at Solomon White, parehong may kabab ang loob. Walang anuman, Ginoong Lee. Sa inyo ang tagumpay, at karapat-dapat kayo dyan. Lahat ng nanunood, hindi makapaniwala. Isang rejuvenation pill na nagsimula sa 150 milyon, umakyat hanggang 2 bilyon. Ngunit kahit ganoon, walang nagmurahan, walang nagtalo. Puro respeto, puro dangal. Sa huli, lumapit si Tyler kay Charlie. May paggalang, may pagpapakumbaba. Ginoong Wade, dahil wala nang gustong makipagbid, ako na po ang kukuha ng inyong rejuvenation pill. Tumango si Charlie, simple ngunit may aura ng kapangyarihan. Iniabot ang tableta at sinabi, kung ganoon, iyon na ito. Kabanata 1206. Hindi makapagdesisyon si Tyler kung itutuloy ba ang pagkuha ng rejuvenation pill. Agad niyang sinabi, Ginoong Wade, hindi ko pa po nababayaran ang pera, at talagang nahihiya ako. Tatawagan ko lang po ang financial department ng kumpanya namin at ipapadala agad ang pera sa account nyo. Ngunit hindi nag-atubili si Charlie. Ngumiti lang siya at iniabot ang isang premium card kay Tyler. Ito po ang card ko. Pwedeng ipasok nyo ang bayad dito. Laking gulat ni Delon nang makita ang card na yon. Ito ba ang pinakamataas na premium card ng Citibank? Tinatansya niyang hindi ito hihigit sa 5 tao sa buong bansa ang may hawak ng card na yon. Bukod pa rito, mayroong malakas na privacy protection ang Citibank para sa kanilang top premium card holders. Ano ba ang pinagmula ni Charlie? Paano siya nagkaroon ng card na ito? Sa mga sandaling yon, biglang nilingon ni Charlie si Delon at nagbigay ng isang ngiti. Mr. Kevin, ang halaga ng iyong ruby necklace ay 20 milyong dolyar. Samantalang ang rejuvenation pill ko ay nagkakahalaga ng 2 bilyon. Siguro naman, hindi ko na kailangang ipaliwanag kung sino ang mataas at sino ang mababa, di ba? Sumama ang mukha ni Delon. Ano bang klaseng mga tao ang mga ito? 2 bilyon para lang sa isang tabletang nakakabatang katawan. Isang matinding kalokohan, pero wala rin namang kwenta magmura. Kaya ba niyang harapin ang sarili pagkatapos ng mga binitiwan niyang salita? Ang pinakamadali ay lunukin ang ruby necklace. Pero paano kung mapunta ito sa bituka at hindi mailabas? Mas madali ba kung tatanggapin ang pagkatalo, kaysa magmukhang tanga? Ngunit may plano pa si Delon. Gusto niyang makipag-ugnayan kay Warnia. Kung magmumukhang tanga siya ngayon at hindi tuparin ang pangako, mahihirapan na siyang magpa-impress kay Warnia sa hinaharap. Habang nag-iisip siya, humarap si Isaac at hinagod ang cellphone sa kanyang kamay. Mr. Kevin, na-video ko ang buong pangyayari kanina. Kung ikakalat mo pa ito kay Third Master ng Kevin family, ipadala ko ito sa East Cliff Circle. Sana po ay isipin nyo na lang. Nagulat si Delon sa sinabi ni Isaac at galit na sumagot. Mr. Isaac, wala akong alitan sa iyo. Bakit mo ako pinapahirapan? Sumagot si Isaac ng may kabastusan. Mr. Kevin, medyo hindi makatarungan ang mga sinabi nyo. Palagi akong patas sa ginagawa ko. Hindi ko tinitimbang ang mga kamag-anak ko. Ang nangyaring ito ay ikaw ang nagpasimula, at ikaw rin ang nagbigay ng iyong salita. Kaya bakit mo babawiin? Sana'y naaalala mo na ang pamilya Kevin at ang kanilang mga magulang, ay kilala sa kanilang pagiging matapat. Kung ikaw ay matututo mula sa kanilang mga aral, hindi mo dapat pabayaan ang iyong reputasyon. Nang marinig yun ni Delon, lumitaw ang pagkadismaya sa mukha niya. Hindi siya makapaniwala na alam ni Isaac ang tungkol sa pamilya Kevin, at ang kanyang ama at lolo. Ang apelyido ng Kevin ay may magandang reputasyon. Nakita ng lahat ang tindi ng pagpapahalaga sa credibility ng kanilang pamilya. Si Delon ay kabilang sa ika-4 na henerasyon ng pamilya Kevin. Ang pamilya nila ay nagdusa at naghirap upang makarating sa kung nasaan sila ngayon. Sa loob ng pamilya Kevin, hindi biro ang hindi pagtupad sa pangako. Ang pamilya ay nagpapahalaga sa integridad at kung magpakita siya ng hindi pagiging tapat, ito ang magiging katapusan niya. Malalaman ito ng buong Eastcliff at magiging katatawanan siya sa lahat. Lalo pa, matatandaan niya ang magiging parusa ng kanyang lolo.
Baka ipakulong siya ng ilang taon. Sa ilalim ng mahigpit na batas ng pamilya. Isang matinding kaba at galit ang nag-uumalpas kay Delon. Ngunit alam niya, kung alam ko lang pala ito noong una, hindi ko na sana sinabi ang mga iyon. Isang malalim na buntong hininga, at ang pagkatalo ay masakit. Kabanata 1207. Sa kaloob-looban ni Delon, nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Dapat hindi ko na pinilit na lampasan si Charlie sa regalo. Ano bang naiisip ko? Sa paghahambing, napagtanto niyang nahulog siya sa isang kahihiyan, at kailangan niyang gawin ang nakakahiyang hakbang na paglunok ng ruby na kwintas. Ngunit dahil sa presensya ni Isaac, wala na siyang magagawa kundi tapusin ito. Pinagpipilitan niyang magpatuloy at nagsabi ng may kalungkutang tinig. Ako, si Delon, ay palaging tapat sa aking salita. Tumingin siya kay Warnia, ang mukha ay puno ng pagkabigo, at nagsabi ng may bigat. Miss Warnia, pahiram na lang po muna, ang ruby na kwintas na binigay ko sa iyo. Narinig ito ni Warnia, at agad na nagbago ang ekspresyon niya. Ipahiram sa iyo? Ibig sabihin ba, ibabalik mo kapag natapos ka? Pakiramdam niya ay may kasamang disgust at mabilis niyang ibinalik ang gift box, ang tinig seryoso. Mr. Kevin, pakikuha na lang po ang regalo. Napagtanto ni Delon na mali siya. Pero wala nang atrasan. Ang kwintas ay kailangang lunukin sa harap ng marami, wala nang ibang paraan. Hindi niya pwedeng lunukin ito, tapos sabihin na lang na nakuha at ibabalik kay Warnia, di ba? Ang mukha niya ay naguluhan, ngunit pinilit niyang magsalita. Pasensya na, Miss Warnia. Gagawan ko ito ng paraan, at bibigyan kita ng mas mahal na regalo sa susunod. Patawad po. Agad na tinanggihan ni Warnia. Wala pong anuman, Mr. Kevin. Tinanggap ko na po ang inyong magandang layunin, ngunit hindi na po kailangang magbigay pa ng ibang regalo. Batid ni Delon ang panglalait sa kanya, kaya't bumalot sa kanyang mukha ang matinding galit at pagkadismaya. Pagkatapos nito, ngumiti si Charlie ng may kalmado at nagsabi, Mr. Kevin, lahat kami ay nag-aantay na matapos mo. Kaya't itigil na ang paghihirap na yan. Ang mukha ni Delon ay naging maitim. Kinagat niya ang kanyang mga labi, tumingin sa malaking ruby na kwintas, at naramdaman ang kaba. Pangit mang isipin, pero mahirap lunukin ito ng buo. Kung may langis, mas madali siguro. Tumingin siya kay Matandang Song at nagsabi, Matandang Song, pakiusap, magpadala po kayo ng olive oil mula sa kusina. Tumango si Matandang Song, at inutusan ang butler na si Boyo. Pumunta ka sa kusina at kunin mo kay Mr. Kevin ang isang bote ng olive oil. Bumalik si Boyo ng mabilis at iniabot kay Delon ang bote ng langis. Hindi napigilan ni Charlie na magbigay ng isang ngiti. Mukhang alam ni Mr. Kevin ang ginagawa niya. Ang langis ay makakatulong para dumulas, at mas madali niyang malulunok ang 20 milyon na ruby. Napuno ng halakhak ang buong silid, pero ang mukha ni Delon ay nag-alab ng galit. Ang Charlie na ito, wala siyang pakialam. Pagkatapos ng lahat ng ito, tiyak na babawi ako. Galit na galit siya, at pagkatapos ng lahat ng ito, tiyak na magkakaroon siya ng paghihiganti kay Charlie. Sumingit si Isaac ng may inis. Mr. Kevin, hindi ko na kayang maghintay pa. Kung hindi mo kakainin yan, ipapadala ko na ang video sa circle ng Eastcliff. Agad na sumagot si Delon. Isaac, huwag kang mag-alala. Kakainin ko na. Bilang tugon, binuksan ni Delon ang bote ng olive oil, huminga ng malalim, at tinungga ang kalahating bote. Pagkatapos, pinahid ang langis sa kwintas, at nilinis ito bago isubo at ilunok. Nagsimula siyang magdusa sa sakit ng paglunok, pero patuloy na pinilit na tapusin ang gawain. Nang nahirapan, tinungga na naman ang natirang kalahating bote ng olive oil. Sa tulong ng langis at kwintas, sa wakas ay nailunok din niya ang kwintas. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan, bago pumalakpak si Charlie at nagsalita ng may ngiti. Mr. Kevin, talagang may natatanging kakayahan ka. Nakakabilib ka. Napakagat-labi si Delon at hindi na matiis ang sakit. Mabilis siyang tumayo at nagmamadaling tanungin si Grandpa Song.
Matandang Song, nasaan po ang CR? Kabanata 1208. Sa puntong ito, ang unang pumasok sa isip ni Delon, ay ang magpasuka upang mailuwa ang kwintas. Kung matanggal niya ito sa ganitong paraan, tiyak na mas madali kaysa sa kailangang hilahin palabas, hindi ba? Mabilis na nagsalita si Boyo. Mr. Kevin, sumunod po kayo sa akin. Dadalhin ko po kayo sa banyo. Agad tumayo si Delon at sumunod. Pagdating sa banyo, nagsimula siyang magsuka, pilit na pinipindot ang lalamunan, at patuloy na tinutukso ang sarili upang maisuka ang kwintas. Maraming ulit niyang sinubukan. Ramdam na ramdam niya ang kwintas sa kanyang lalamunan, ngunit kahit anong pilit, hindi niya ito mailuwa. Sa bawat pagsubok, namumula ang kanyang mukha, unti-unting nangingitim at nalilila dahil sa hirap at sakit. Hanggang sa tuluyang naubos ang kanyang lakas at hindi na niya kayang magsuka pa. Sa bandang huli, dahil sa matinding panghihina at kawalan ng pag-asa, napilitan siyang sumuko. Naisip niya, kung hindi ko mailuwa, baka kailangan ko na itong hilahin palabas. Habang binabalot siya ng kaba sa ideyang yun, nagsimula siyang manginig. Paano kung maipit ito sa bituka ko? Dali-daling kinuha ni Delon ang kanyang telepono at tinawagan ang kanilang family doctor. Pagkasagot pa lang, agad siyang nagtanong, "Doktor, nalunok ko po ang isang ruby necklace, at hindi ko na ito mailuwa. Kapag napunta ito sa bituka, hindi ba ako malalason?" Mabilis na tanong ng doktor. "Third young master, gaano po kalaki ang ruby necklace?" Sumagot si Delon, "Kaunti pong mas malaki sa isang itlog ng pugo. Parang kasing laki ng itlog ng manok." Nagpatuloy ang doktor, "May matutulis po ba ito?" Saglit na nag-isip si Delon bago sumagot. "Wala naman pong matutulis." Sabi ng doktor, "Sa ganitong kaso, mas mabuting obserbahan muna ito. Maghintay tayo ng isang araw kung may lalabas ito ng natural. Mabuti rin po kung makakabili kayo ng laxatives at inumin ito, para matulungan ang inyong tiyan na mailabas agad ang kwintas." Dagdag pa ng doktor. Tinanong ni Delon, "Paano kung hindi ko pa rin mailabas?" Sumagot ang doktor, "Kung hindi ninyo pa rin ito mailabas sa loob ng 24 na oras, kailangan na po itong bantayan. Posible po kasi itong magdulot ng intestinal obstruction. Ang pagkabara sa bituka ay isang malubhang kondisyon at maaaring maging panganib sa buhay." Pagkatapos ay nagdagdag pa siya, "Mas mabuti siguro, third young master, kung pupunta na po kayo rito para maobserbahan. At kung makaramdam kayo ng kahit anong kakaiba o sakit sa tiyan, dapat po tayong maghanda para sa agarang operasyon. Delikado po kapag nagka-obstruction." Habang naririnig ito ni Delon, para siyang nanlamig sa takot. "Ano ba to? Isang simpleng pustahan lang ito, bakit parang buhay ko na ang kapalit?" Pakiramdam niya ay gusto na niyang balatan ng buhay si Charlie sa galit, pero alam niyang wala siyang ibang dapat unahin kundi ang sarili niyang kaligtasan. "Kung mamamatay ako dahil lang sa pustahan na ito, siguradong talo ako sa lahat ng aspeto." Bilang mabilis na solusyon, agad niyang dinampot ang telepono at tinawagan ang kapitan ng kanyang pribadong jet. "Captain, nasaan ka ngayon?" Kanina lang ay ginamit ni Delon ang private jet ng kanyang ama, mula Eastcliff papunta sa Ores Hill. At dahil plano ni Delon na manatili roon ng ilang araw, nakatakda nang ibalik ng kapitan ang eroplano pauwi ngayong gabi, lalo't madalas itong ginagamit ng kanyang ama. "Kung hindi pa nakaalis ang jet, kailangan kong bumalik agad sa Eastcliff. Hindi ko pwedeng hayaan na mailagay sa panganib ang buhay ko, dahil lang sa isang kwintas." Kabanata 1209. Sa puntong ito, ang kapitan ng pribadong jet ni Delon, ay kasalukuyang nakapila na para sa take-off, sa paliparan ng Ores Hill. Pagkatanggap ng tawag mula kay Delon, agad itong nagsabi, "Mr. Kevin, nasa pila na po ako ngayon at handa nang mag-take-off papuntang Eastcliff." Mabilis ang tugon ni Delon. "Kausapin mo agad ang tower, ipagpaliban mo ang take-off. Ibalik ang eroplano sa business jet apron, at maghintay ka sa akin. Babalik ako sa Eastcliff ngayong gabi." Medyo naguluhan ang kapitan. "Kakadating niyo lang po kaninang hapon,
at sinabi niyo pang mananatili kayo dito ng ilang araw. Bakit bigla po kayong uuwi? Sumagot si Delon, halatang iritado. Hindi mo na kailangang malaman. Ibalik mo lang ang eroplano at hintayin mo ako. Papunta na ako sa airport. Agad namang tumugon ang kapitan. Sige po, Mr. Kevin. Kakausapin ko na ang tower ngayon. Paglabas ni Delon mula sa banyo na may madilim at seryosong mukha, nadatnan niya si Boyo na naghihintay sa pinto. Agad itong nagtanong, Mr. Kevin, kamusta po kayo? Hindi maganda, sagot ni Delon ng malamig ang boses. Sabihin mo sa amo mo, uuwi na ako sa East Cliff. Nagulat si Boyo, Mr. Kevin, aalis po kayo ngayon. Hindi pa po nagsisimula ang salo-salo. Sumagot si Delon na puno ng inis. Anong klaseng kalokohan ito? Sabihin mo sa matanda mong amo, gusto ko sanang bigyan ng magandang oportunidad, ang pamilya Song, pero sa nakikita ko, mukhang hindi kayo karapat-dapat. Hindi na nag-aksaya ng oras si Delon. Dumiretso siya palabas ng banquet hall at mabilis na umalis. Si Boyo naman, nabatid ang matinding galit ng bisita, ay nagmamadaling bumalik sa loob ng hall, upang iulat ito kay Mr. Song. Nang marinig ang balita, saglit na nagpakita ng pag-aalinlangan si Mr. Song, ngunit agad din iyong nawala. Muling bumalik ang kanyang kalmadong anyo. Kung aalis na si Mr. Kevin, hayaan natin siya. Nag-alala si Honor at nagmamadaling nagsalita. Lolo, nandito si Mr. Kevin para makipag-cooperate sa atin ng malalim. Paano po natin siya basta hahayaan umalis? Tanong ni Mr. Song. Kung desidido na siyang umalis, paano natin siya pipigilan? Agad na sumagot si Honor. Lolo, hindi niyo po ba nahulaan ang tunay na dahilan ng pagbisita ni Mr. Kevin sa atin? Nang marinig ito ni Warnia, agad siyang pumagitna. Kuya, paano mo naman nasabi yan kay Lolo? Simula pagkabata ay ulila na sa magulang si Warnia, kaya't si Mr. Song ay hindi lang lolo sa kanya. Itinuring niya itong sariling magulang. Hindi niya kayang tiisin ang anumang uri ng kawalang galang kay Mr. Song, kahit pa mula sa sariling pinsan. Tumingin si Honor kay Warnia, at sumiklab ang galit sa kanyang mga mata. Sister, Lolo, ang pamilya Kevin ay gustong makipag-alyansa sa atin. Ngayong humina na ang pamilya Wu, may pagkakataon tayong umangat bilang pinakamakapangyarihang pamilya sa Ores Hill. Kung makikipagtulungan tayo sa kanila, magiging mas matatag ang posisyon natin. Isang bihirang oportunidad ito. Sa totoo lang, matagal nang nahulaan ni Mr. Song ang tunay na layunin ni Mr. Kevin. Bilang isang veteranong negosyante, na nagsimula mula sa wala, malinaw sa kanya ang paggalaw ng kapangyarihan sa paligid. Alam niyang kahit sa kanyang edad, malinaw pa rin ang kanyang pananaw. Matagal na niyang naisip na matapos ang pagbagsak ng pamilya Wu, muling mababago ang balanse ng mga pamilyang makapangyarihan sa Ores Hill. Ngunit hindi pa rin niya akalaing darating ang panahon na maging pangunahing pamilya sa lungsod ang pamilya Song. Kabanata 1210. Sa pagkakataong ito, malinaw nang nakita ni Mr. Song ang tunay na layunin ni Delon. Hindi lang negosyo ang pakay nito, nais nitong makuha ang kanyang apo, at kasabay nito'y gawing parang tagapaglingkod, ang buong pamilya Song sa pamilya Kevin. Kung noon ito nangyari, marahil ay hindi magdadalawang isip si Mr. Song, na tanggapin ang alok ni Delon. Sa totoo lang, bihira ang ganitong klaseng oportunidad. Maraming pamilya sa timog ng Yangtze River, ang nangangarap na makipag-alyansa sa isang malaking pamilya mula sa East Cliff. Kahit pa bilang alipin o aso, ayos lang sa kanila. Pero kahit anong gawin nila, ni hindi man lang sila tinitingnan ng mga nasa itaas. Maraming hidden families sa East Cliff na ang yaman, ay hindi kayang abutin ng mga ordinaryong pamilya. Isang halimbawa ay ang pamilyang Wade. Sobrang lakas ng kanilang impluensya, pero ni isa sa kanila ay hindi makikita sa mga opisyal na listahan ng pinakamayayamang tao sa mundo, dahil ayaw nilang makita ang pangalan nila roon. Walang nakakaalam ng totoong lawak ng yaman ng pamilya Wade. Mayroon silang daan-daang direktang miyembro, at kahit ang pinakamahina sa kanila
ay may yaman na hindi bababa sa 10 bilyon. Ang pinakamayaman, umaabot sa daan-daang bilyon. Kung pagsasama-samahin ang tunay na lakas at yaman ng pamilya Wade, mas malaki pa ito kaysa sa kayang maabot ng imahinasyon ng karamihan. At iyon ay isang pamilya pa lang. Sa Europe at Amerika, may mga pamilyang may kasaysayan ng 2 o 300 taon. Ang yaman nila ay mas malaki pa kaysa sa kabuuang yaman ng ilang bansa. Tulad ng pamilya Wade, ang mga pamilyang ito ay mababa ang profile. Hindi sila nagpapakita sa media, hindi nila inilalagay ang pangalan nila sa mga listahan. Halimbawa, ang pamilya Rothschild, na matagal nang may kontrol sa mundo ng negosyo, hindi mo makikita ang pangalan ng kahit isa sa kanila sa anumang rich list. Ang mga ordinaryong mayaman ay may pera. Pero ang mga tunay na makapangyarihang pamilya, hindi kayang tapatan ng pera lamang. Alam ni Mr. Song na ang pamilya Kevin, ay hindi pa kabilang sa pinakatuktok ng mga pamilya sa Eastcliff. Kaya naman nakatuon sila sa mga lungsod tulad ng Ores Hill, kung saan mas madali silang makapangibabaw. Pero kung ang pamilyang Wade mismo ang magpakita sa Ores Hill, wala ni isang pamilya sa buong timog ng Yangtze River, ang maaaring maging karapat-dapat na kaalyado nila. Kaya't kung ito ay nangyari noong nakaraan, baka tinanggap ni Mr. Song ang alok ni Delon. Pero ngayon, alam na niya kung sino ang tunay na may halaga. Hindi na importante kung makipagkasundo man sila sa pamilya Kevin. Ang mas mahalaga ngayon ay ang lalaking nakaupo sa hapagkainan, si Charlie. Hindi alam ng iba kung gaano kalalim ang kakayahan ni Charlie. Pero si Mr. Song, unti-unti na niyang nakikita ang katotohanan. Kung nais niyang tumagal ang pamilya Song, at maging mas matatag pa, si Charlie ang dapat nilang suportahan at makasama. Sa isip ni Mr. Song, si Charlie ay hindi lang taga-suporta, kundi isang potensyal na manugang. Alam niya na si Warnia, ang kanyang pinakamamahal na apo, ay hindi pa kailanman humanga sa sinumang lalaki, maliban kay Charlie. Bilang isang lolo na siya ring nagpalaki at nag-alaga kay Warnia, likas lamang na hangarin niya ang makitang ito'y masaya, ligtas, at bahagi ng isang pamilyang tunay na karapat-dapat sa kanya. At sa paningin ni Mr. Song, si Charlie ang perpektong lalaki para sa kanyang apo. Kumpara kay Delon, si Charlie ay mas matatag, mas mapagkakatiwalaan, at higit sa lahat, may tunay na lakas na hindi kayang tumbasan ng pangalan o yaman lamang.